Sabi nila, ang masamang ngipin ay nadudulot ng sakit. Pero sa Texas, ang inis ng pasyente sa dalawang dentista ay nauwi sa nakamamatay na obsesyon. Isang veteranong sundalo, na halatang galit na galit dahil hindi akma sa gusto niya ang kanyang bagong pustiso, ay nagwala sa isang klinika ng dentista bago lumabas ng kanyang truck at bumalik na may dalang baril. Wala ako makuhang pulso. Hoy, Kukuha muna ako ng gloves, Chad. Ilayaw mo buhok mo. kausap po yan ng MS sa linya. Ang bagong body cam footage ng Smith County deputies ay nagpapakita ng emergency response at tensyonadong pag-aresto sa suspect sa pamamaril. Patuloy lang sa pag-atras! Patuloy lang sa pag-atras! Hindi nagsasalita. Inagay mo lang ang mga kamay mo sa ibaba. Patuloy lang sa paglakal pa atras. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako, si Elizabeth Milner. Pagdating ang pasyente sa appointment sa dentista, alam ng dentista at staff na kailangan mag-ingat. Pero walang nakaasahan sa ginawa ng pasyente pagkatapos. Marso 16, 2022 ito sa Tyler, Texas. Isang pasyente sa Affordable Dentures and Implants ang nagdudulot ng kaguluhan at ayon sa incident report, inilarawan ng mga nurse ang pasyente bilang mahirap pakisamahan. At sa araw na yun, balak ng mga doktor na sabihin sa kanya na kailangan niyang humanap ng ibang dental clinic na pupuntahan. Kinilala ng opisina ng sheriff ang pasyente bilang si Stephen Smith, 42 taong gulang. At hindi maganda ang naging reaksyon ni Stephen sa balita. Batay sa ulat, pinigilan ni na Dr. Blake Sinclair, 50 at Dr. Jack Burrow, 75 si Stephen na bumalik sa klinika. Ganito inilarawan ng ulat ng pulisya ang mga unang tawag sa 911. Ayon sa ulat, iniulat ng tumawag na may isang lalaking nakikipag-away sa mga staff sa lugar at umalis sakay ng sasakyan na may plaka mula Texas. Ayon sa tumawag, bumalik ang lalaki at may narinig na putok ng baril. Isa pang tumawag habang naghihintay sa labas ng negosyo. Ayon sa tumawag, ang lalaki ay isang puting lalaking nasa 40 anyos na sumasakay sa sasakyang nasa tabi niya. Siya ay nasa isang puti, bagong modelo ng Toyota truck na papuntang kanluran patungong Walmart. Anaya, ang asawa niya at biyenan ay nasa negosyo pero nakalock ang pinto at parehong nabaril ang dalawang doktor. Pagdating ng pulis, nakita nilang nakahandusay sa sahig sa pasukan ang dalawang lalaki. Ikaw. Yung mga tuwalya dito. Dami ito. Hindi ako poltergeist. Kuha lang ako ng guantes, Chad. Itaas mo ang buhok ng maayos. Nasa linya ko ngayon si MS. Sige, saan niyo narinig yun? May dalawa tayong taong nakahandusay. Ano ang pangalan? Doktora. Burrows. Jack Burrows. Jack. Oh, hoy! Sinusubukan ko lang tingnan kung pwede. Tinulungan ka ng mga deputy sa CPR bago ito itinuloy ng mga medic. Sina Dr. Sinclair at Dr. Burrows ay dinala sa ospital. Ayon sa mga record na nakuha ng Law and Crime, idineklarang patay si Dr. Burrows pagdating. Si Dr. Sinclair ay dinala agad sa emergency surgery at ICU, ngunit hindi rin siya nakaligtas. Nag-imbestiga ang mga investigador sa klinika ng dentista. 4 na basyo ng bala ang nakita. Ayon sa mga deputy, 2 beses binaril ang bawat biktima. Eh ano ngayon? Sa kanyang opisina. Sa kanyang kanang braso. Dito sa pagitan, tuluyang naputol ang buto. Parang balat na lang ang nandudugtong dito. Akoy. Tingnan mo lang dyan. Kaya merong hindi bababa sa 2 putok sa kanan, sa kanyang kanang bahagi. Ano agad niyang ginawa pandating dito? Kaya kay Teresa ito. Kaya may isa na doon at naihiga na nila siya sa kanyang tagiliran. Ito naman ay nandito mismo. Nasa tagiliran din siya. Pero pinatihayaan nila siya sa amin para makapag-chest compressions. Ako na, hindi pa ako nakalabas dito. Tulad ng sabi ko, balat na lang ang nagkokonekta sa braso niya. Yun ang nandito kanina. Sa tingin ko, kinuha na nila. Buti na lang ikaw ay. Okay, alin doon ang inaasikaso mo? Inasikaso ko yung isa. Siguro siya yung pangalawang biktima. Okay, kaya nung pumasok siya, siya yung pangalawa.
Okay. At hindi mo alam ang pangalan ng kahit sino or anumang detalye. Wala akong alam. Sinimulan mo lang siyang tulungan agad. Diba? Sige. Inatasan si Philip na ibigay sa'yo lahat ng impormasyong kailangan mo tungkol sa lugar na yon. Doon naghahanda pumunta si Tyler. Sige. Pinapaload mo lang akong buksan ito. Sige. Sa tingin ko, dapat nating subukang bigyan ng charge ang ilang bola. Search warrant or arrest warrant. Simple lang sa search warrant, tapos pwedeng mag-issue ng arrest warrant kapag nahuli na. Pwede ring sabay gawin ang search at arrest warrant. Depende sa gusto mo. Sige. Nakuha na natin. Marami tayong mga saksi. Kung may saksi lang na masasabing siya ang bumarel, ayos ka na. Oo. Mas gusto ko na warrant of arrest ang magdala sa atin dun. Meron bang kahit isa sa mga saksi na nagsabing itong lalaking ito ang bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakakausap ang kahit sino sa kanila tungkol sa kahit ano. Hayaan mo akong kausapin sila sa labas dahil kailangan kong gawin yun. Kakasabi ko lang sa kanya na. May nagbigay ng pangalan niya. Kaya ang ibig ko sabihin, Sa kung ano paraan. Di na makapaghintay si Day, baka mas okay nang tingnan ng stuff. Oo, yan ang gagawin ko. Sinabi ko sa kanila na hindi sila pwedeng umalis hanggat hindi sila pinapayagang umalis ng isang detective. At may mga detective na papunta rito para interviewin sila. Bawal silang makipag-usap sa media hanggat di pa sila pinalalaya. Sinabi ko rin na kung may susundo, maghintay muna sila ron sa Highway 31. Kung gusto mong mauna sa opisina, ibibigay ko agad ang impormasyon pag nakuha ko na. Kailangan ko talaga ang mga pangalan ng mga biktima. Gusto kong malaman kahit isa. Isa sa kanila ay Ang doktor. So, Dr. Sinclair, ano man ang kanyang unang pangalan. Isa pa raw si Blake Shelton. Tama ba narinig ko? Blake Smith? Oo, alam mo, kakailanganin ko. Kukunin ko ang detalye ng mga biktima at ilalagay ang pangalan ng saksing tutukoy kung sino ang suspect. So ngayon, kung makakuha tayo ng search warrant para sa suspect, sigurado tayong na-identify ang sasakyan, nasa bahay siya na nakarehistro sa kanya at sa babae, at nakita ni Swimford na bumaba siya mula sa sasakyan papasok sa bahay. Sige. Paano natin malalaman na siyang suspect? Yan ang pinakamahalagang bagay. Tinawagan nila si Baron Warren at binigay ang description at plaka ng sasakyan niya. Pagkatapos silang dumating, pumunta siya sa bahay. Lumabas ang record ng plaka, kaya huminto siya. oh, sigurado ako nandito siya kanina. Kaya tingin ko, sinabi niya nasa bahay siya. Oo, ayos yan. Sabi nila, sumakay ang suspect sa sasakyan at umalis, tapos huminto ito sa bahay na yon. Nakuha ko. Makakapasok tayo sa bahay. Kung gusto mong asikasuhin, bibigyan kita agad ng karagdagang impormasyon. Taya ko yan. Sige. Sige, tama. Yan ang magiging pangunahing plano natin. Malamang gusto ni Tyler na maglakad na papunta ron. Alam ko. Ako na bahala. Ako na ang pupunta. Ako na bahala. Kunin mo. Salamat, Teresa. Oo, sige. Sige, susubukan mo ba? Alam kong darating pa yung dalawa para tumulong sa interview. Pwede mo bang simulan sa staff at alamin kung sino ang suspect? Kapag nakuha na natin ang impormasyon nyo, pwede mo nang gawin ang restaurant mo. Sige, ano pa ang kailangan mo? kailangan ko lang ng presensya mo, pare. Para mapanatili sa kontrol. Nang makausap ng mga detektiv ang mga saksi, unti-unting lumitaw ang buong kwento. Narito ang isinulat sa ulat ng kaso mula sa panayam sa isang empleyadong nagngangalang Ashley na nagsabing nakiusap siya para sa kanyang buhay. Ayon kay Ashley, dumating si Steven Smith para sa appointment niyong araw. Sabi niya, laging may problema kapag pumupunta siya. Galit at mapilit siya sa pagpapagamot. Gumagawa sila ng pustiso para kay Steven at dumating siya ngayon para kunin ito. Tinawag si Steven para paupuin at ibigay ang pustiso. Ngunit hindi niya ito nagustuhan at gusto niyang ibalik ang pera. Bibigyan sana siya ng refund. Sinabi ni Dr. Burrows kay Steven na hindi na siya pasyente at ibabalik ang bayad niya. Kinuha ni Steven ang isa pang pustiso at sinabi sa nurse na kailangan niya itong ayusin bago umalis. Sinabi ni Dr. Burrows kay Steven na hindi na siya pasyente at wala na silang magagawa. Nagalit si Steven, kinuha ang pustiso at inihagis ang tray. Tinulak din niya ang halaman palabas ng bintana. Nag-walkout si Steven, tumakbo palabas at sinubukang buksan ang pinto, pero nabangga siya dahil mali ang pag-ikot ng hawakan. Nainis siya at binuksan ito ng malakas. Sinabi ni Ashley na sinundan niya si Steven para malok ang pinto at hindi na ito makabalik. Sumunod si Dr. Burrows at sinabi kay Steven na tinatawagan na nila ang pulis. Sumakay si Steven sa truck at nagunwaring aalis. Pero bumaba rin siya. Papasok na sina Ashley at Dr. Burrows sa gusali nang makita nilang galit na galit at tumatakbong papalapit si Steven. Noon ang pumasok si Ashley bago si Dr. Burrows. Natakot siya at gusto sanang ilak ang pinto. Pero ayaw niyang iwan si Dr. Burrows kay Steven. Nakatayo siya sa may pintuan at sa oras na yon, palabas na si Dr. Sinclair. Sinusubukan ni Dr. Sinclair na sabihin kay Steven na hindi siya pwedeng bumalik sa loob. Agresibo na si Steven kay Dr. Sinclair at tinutulak na niya ito. Pinalabas ni Dr. Sinclair si Steven.
hindi na nakalaban si Esteven at makita niyang inilabas ni Esteven ang baril mula sa bulsa. Bumaril si Esteven ng isang beses. Saka tinutok ang baril sa kanya. Kwento ni Ashley, dumapa siya malapit sa pinto, na maluktot na parang bola at nagmakaawa. Please, wag po, may mga anak ako. Ayon sa kanya, tinulak ni Esteven si Dr. Burrows sa water fountain na natanggal sa dingding. Saka siya binaril. Sabi ni Ashley, nakarinig siya ng 3 putok, pero di alam kung saan napunta ang lahat ng bala. Ayon kay Ashley, nakita niyan bumagsak sina Dr. Sinclair at Dr. Burrows matapos silang barilin. Ayon sa investigador, pursigido si Steven Smith na pumasok sa mga silid ng pasyente sa likod ng nakalok na pinto. Hindi siya nakapasok, kaya posibleng mas maraming buhay ang naligtas. May isa pang nurse na sumuporta sa sinabi ni Ashley sa pulis. Nang kapanayamin namin si Nurse Nikki, sinabi niya na ilang buwan nang kumupunta si Steven Smith sa opisina para sa pustiso. Ikinuwento ni Nikki na ilang beses na nilang natapos ang pustiso para kay Smith. At sa bawat pagkakataon, ay nagrereklamo siya na hindi ito tama. Sabi ni Nikki, sinabi niya kay Steven na kailangan niyang kausapin si Dr. Sinclair, ang kanyang doktor. Ikinuwento ni Nikki na nagsimulang magalit si Smith at ilang beses pa siyang bumangon mula sa upuan at tumayo sa harap nila habang sinusubukan nilang ayusin ang kanyang pustiso. Ayon kay Nikki, ilang beses niyang inaya si Smith umupo pero tumanggi ito. Ikinuwento ni Nikki na pagpasok ni Dr. Sinclair, nagreklamo si Smith tungkol sa pustiso at sinabi ni Dr. Sinclair na mas mabuting sa ibang klinika na lang siya pumunta. Ayon kay Nikki, sinabi ni Dr. Sinclair kay Smith na ibabalik ang pera niya, kaya nagtanong si Smith kung magkano ang makukuha niya. Sinabi ni Dr. Sinclair kay Smith na makukuha niya ang lahat ng pera maliban sa bayad para sa credentials dahil natapos na yon. Sabi ni Nikki, hiniling ni Smith na ibalik ang hulma niya. Pero sinabi ni Dr. Sinclair kay Smith na sinisira ang mga hulma matapos gawin ang pustiso. Habang nasa klinika ang mga detektib, ang iba ay papunta sa bahay ni Steven. Nang matukoy ng mga empleyado na siya ang suspect, pumunta ang pulis sa bahay niya at nadatnan siyang pumarada at pumasok sa loob. Siniguro ng otoridad na harang ang lahat ng kalsada sa paligid ng bahay at may plano para ligtas mailabas si Smith. May 5 saksi sa loob ng gusali. Gagawa lang siya ng tala. Ito ay isang itim na 9 milimetrong semi-automatic na pistola. KKL 3, hihintayin muna kita dito bago may lumapit sa bahay. Nakapasen ko lang sa inyo ng litrato. Esteven Smith? Nasaan ang suspect? Naniniwala ako nasa Spring Creek ito. Spring Creek? Kukuha pa ako ng larawan. Kailangan mo ba ng tulong? Ano ang kailangan mo? 2 ang nabaril. Papunta na sila sa ospital. Papunta na sila sa ospital. Hindi ko alam na yun, pare. Ako kasi. Parating na ang mga taga-Tyler, kasama kanilang Bearcat at SWAT team, pati na rin ang SWAT team natin. Papunta na ang pulis ng Tyler kasama ang Bearcat na nakaandar. Panibagong video na naman tungkol sa Springfield. Gagawin nating bago ang simula. Spring Creek Drive. Spring Creek Drive. Yeah. Okay. Meron kaming drug team kaya gusto lang namin ialok kung ano man ang meron kami. Oh, alam ko na ang Tyler SWAT ay tumutubon sa Smith County SWAT. Okay, thanks. Tama. Hindi ko sure kung alam niya na nandito tayo. Ako na ang bahala sa likod. Si Appleman ay nasa Holly Tree South Rice Road kasama si... Ano nga pangalan niya? Si Tommy Goodman. At sa tingin ko, may tao rin sa Carriage Drive. Hoy, simulan mo ng sirin ng driveway. Suriin mo rin kung may ibang miyembro ng pamilya. Ang pangalan niya ay Steven Smith. Steven Smith. Alam ba natin na hindi nakapasok ang unang mga estudyante dahil tinitingnan natin sila sa Facebook at parang ngayon lang nag-update si Jessica sa history ng phone niya. Ngayon, tinitingnan natin ang pinag-iinalaang sasakyan, ang Toyota. Kaya nakita ni Larry Swift na papunta sa bahay. Paparating na si Larry Swinford sa bahay. Sigurado tayong siya yon. Gusto ko lang malaman kung may iba pa siyang kamag-anak sa loob. Anong sangay siya napabilang? Main dispatch. Dahil veterano siya.
Sige. Uy, at veterano rin siya. Veterano. Jeff, sabi ni Jeff, paparating na ang SWAT team niya. Kayo raw ang nagbenta sa kanya, Teniente Hobson. Jeff Hobson! Ang bahay at truck ay padaari ng mga magulang ni Stephen Smith na kumausap sa pulis sa insidente. Ayon sa ulat ng kaso, narinig ko sa handheld radio na dumating ang mga magulang ng suspect sa isa sa mga kalsadang nakaharang. Kalaunan, may nag-abiso sa handheld radio na nakipag-ugnayan na ang mga magulang sa suspect na si Stephen Smith at lalabas na siya ng bahay. Ayon sa ulat, sinabi ng mga magulang ni Stephen Smith sa mga investigador na normal lang ang kilos niya bago ang appointment sa dentista. Kinumpirma nila na may dala siyang baril, pero sinabi nilang gagamitin lang niya ito sa pagtatanggol sa sarili. Ano siya? Nasa likod siya, parang sa likod na kwarto ng bahay. Kinakausap siya ng mga magulang niya ngayon. Kailangan mo lumabas sa harap na pinto. Sige, pwede namin salubungin ang ilan sa kanila. Sabihin mo lang sa amin kung may makuha kang impormasyon. Sige. May ka na, nakuha, may ka na spender na. Kung ang alakan nito. Gaano pa katagal bago dumating ang eroplano? Mga 5 minuto pa. Tulungan mo siya sa harap ng kamera. Uy, hindi. Hilahin mo siya dito. Uy. Hilahin at throw sa timog at lumapit sa amin. May reaction doon. Sabihin mo sa kanya na tumingin siya sa kanan niya. Meron tayong kampanaryo, meron tayong utility. Dalawa. Pintana! Natataranta ako kapag kailangan niya magpuyat buong gabi. Huy, nasaan na ang kalasag? Ako na ang lalapit kung i-cover ninyo ako. Uy, parang sinaop na lahat yun. Ewan ko, pero yung mga kutsilyo, ganun talaga. Huy, lumapit kayo sa amin! Patuloy lang kayo umatras! Patuloy lang kayo umatras! Huwag ninyong alisin ang mga kamay ninyo. Basta maglakad lang kayo paatras. Uy, Dirty! Hilayin natin siya sa side na to. Papunta kami sa'yo, Dirty! Bumalik ka, itulak mo pabalik. Anong meron ka dyan, Darty? Dirty, umatras ka. Tuloy lang sa pag-atras! Tuloy lang sa pag-atras! Atras lang na atras. Dirty, papalapitin natin siya. Tatlo, 100 at 4. Sige, nakuha ng lahat yan. Nasa kustodya na ang suspect. May iba pa bang tao sa bahay? May iba pa bang tao sa bahay? May nagbabantay ba? Nasa linya mo ba ang kasama mo? Gusto mo ba? Mga litrato nito. Waitan, wala dapat ibang tao sa bahay. Gumawa ka ng isa sa likod ko. Ibalik mo na please. I-check natin ang bahay. Ibig sabihin ng Pia the House ay check ang buong bahay. Nandito tayo. Kailangan nating maging handa sa pagresponde. Oo, wala ako niyan. Wala akong kasama dito. Hindi pa kumpleto ang tauhan ng county. Humingi sila ng tulong sa atin. Dapat nasa tabi sila ng pasilyo sa loob ng bahay. Sige, astig. Oo. Okay, nandun na kami. Naisip ko, tatapusin na lang natin. Sige, lahat ng tao dyan. Sige! Buksan ang mga body cam! Ililipat natin siya. Ayos ka lang. Relax ka lang. Mag-relax ka lang. Talabat lang ang bahay. At kailangan ko makita kita mga dana para magsuyot. Handa na ba kayo? May mga panangga ba kayo? May mga panangga ba kayo? Si! Sige, tatanggapin ko na lang. Sige, ikaw na. Relax. Pakipag-hang out ka sa tawa ng county. Sige, Andy. Pupunta kami dito sa side na to. Lalapit kami mula sa side na to. Atras ka, dali. Ilalagay ko sila sa akin. Halika, dito tayo. Anong gagawin natin sa truck na to? Steven, pangalan mo, di ba? Oo. Steve, aalagaan kita, ayos? Hindi kita sasaktan. Umupo ka muna dito. Nainitan ka ba? Ayos ka lang, dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan lang. Nainitan ka ba?
Pinagpapawisan ako ng kaunti. Uy, ang gagawin ko ay bubuksan ko ang aircon dito para lumamig dito sa loob. May ventilasyon dito sa taas. Bubuksan ko ang ventilasyon para lumamig dito, okay? Ibababa ko ang bintana. Nasa kanila na ang susi nila. Iiwan ko muna ang mga iyon dyan at isasara ko ang pinto para makapagpalamig ka. Ayos? Nang siyasatin ng mga deputy si Stephen Smith, nakita nilang may body armor vest siya, kaya inalis at ginawang ebidensya. Hoy, Steven. Sige pare. Sige, lumabas ka dito. Amikot ka dito. Dumaan ka dito. Lumapit ka sa pintong ito. Umakyat ka, malaking hakbang. Pupunta ako dito. Sige pare, hihintayin ko muna may pumasok bago kukunin sa'yo. Sandali lang, sir. Huwag mong dahan-dahang alisin ang kamay mo. See? Kailangan natin maghintay na ilang minuto, ayos lang. Kung gusto mo umupo sa isa sa mga upuang ito, pwede ka namang umupo. Yung boteng tubig sana, o pakiusap, kumakakuha ko na isa. Pagkatapos ilagay sa interrogation room, naiwan mag-isa si Stephen Smith. Sandali siyang umupo, tapos naglakad-lakad, madalas pumupunta sa sulok na hindi kita ng surveillance camera. Pagkalipas ng 1.5 oras sa kwarto, may kakaibang ginawa si Smith. Parang may nahulog siya. Hinanap ito sa sahig, tapos humiga siya habang nasa likod ang mga kamay niya at sinubukang kunin yon. Hindi natin pwedeng gawin yan. Sige, may hindi ka nakuha. May hindi ka nakuha. Kailangan kong gawin ito. Hair clip. Heto, bilisan mo. Nasa pouch yun. Nasaan na? Nasa kanan kong kamay. Tumayo ka. Tinatangkang tumayo. Tumayo ka. Handa ka na ba? Ibitaw mo yan. Sige. Oo. Pasensya na. Nakalimutan ko yun. May dahilan kung bakit nandyan yan. Sigurado ako. Alam ko kung bakit. At naiintindihan ko. See? Sisiguraduhin kong wala ka ng ibang dala. Salamat sa pag-intindi sa budget. Sige, wala nang iba sa'yo. Wala. Sigurado ka ba? Wala bang kahit ano sa mga bota mo? Wala. Na hindi ka napansin. Hindi ka naman tinignan bota mo. Umupo ka muna. Ayan. Patingin nga nitong bota mo dito. Tingnan mo yung isa pang mabilis. Lumakad ka sa gilid na ganito lang. Tinulungan ng mga deputy si Smith uminom ng 3 at 4 na bote ng tubig. Sabi ni Stephen, nauuhaw at dehydrated siya at nasusuka. Iniwan nila ang basurahan malapit sa kanya kung masusuka siya. 1 oras ang lumipas, dumating ang 2 babaeng detective para magtanong. Hi, Steven. Kumusta ka? Ako si Teresa Smith, detective sa Smith County Sheriff's Office. Nandito rin si Detective Brock. Ayos ka lang ba? Medyo nahihilo ko. Sige, kailangan mo ba ng tubig o ano? Gusto mo ba kunyang kita ng tubig? Medyo naduduwal din ako. Sige, ayos lang. Oo. Sige.
Siguro kukuha tayo ng tubig para sa'yo mamaya. Masakit talaga ang mga balikat at pulso ko. Hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Ganito na lang, kung aalisin ko ang posas mo, Hindi ko sasaktan ang sarili ko o iba o susubukan man. okay lang gawin yun basta kasama kita. Sige lang, itaas mo na. Punong-puno kasi, kaya hindi ko sinasadya na matapon sa'yo. Umiling ka lang, may humila palayo. Kailangan mo pa ng isa pang inumin? Sige lang, ibigay mo na lahat sa akin. Sige. More. Uy, tingnan mo. Kung ibibigay ko yan, huwag kang magsuka, ha? Oo, ayaw natin yan. Tikiman tayo, ha? Alam kong nauuhaw ka. Sige, tingnan natin. Ituturing kita ng anak, ha? Sisiguraduhin kung di ka masusuka. Sige, inom pa tayo mamaya, ha? Kapag mabilis mong ininom at masama pakiramdam ng tiyan mo, alam mo na. Bago tayo magpatuloy sa lahat ng yan, sige, sandali lang. Alam kong narinig mo na ito dati, pero gagawin ko ulit, ha? Babasahin ko ang iyong Miranda warning, ha? Sige. Sige, may karapatan kang manahimik at huwag magsalita. Anumang sabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa paglilitis. Anumang pahayag na gawin mo ay maaring gamitin bilang ebidensya laban sa iyo sa korte. May karapatan kang magkaroon ng abogado na naroroon upang payuhan ka bago at habang ikaw ay tinatanong. Kung wala kang abogadong kaya mong kunin, may karapatan kang bigyan ng abogado bago at habang kinatanong ka. Pwede mong itigil ang panayam kahit kailan. Naiintindihan mo ba ito, Reggie? Gusto ko sanang humiling ng abogado na makausap bago ang panayam. Sige, ayos lang. Gusto mo ba ng abogado habang ini-interview ka? Okay lang, naintindihan namin. Oo, sige. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Bibigyan ka namin, ganyan sinabi ko, may dala kaming tubig para sa'yo. Kailangan mo pa ba ng iba? Bakit mo sa tingin nasusuka ka ngayon? Ibig kong sabihin, may kinain ka ba? Hindi, baka dahil lang sa sobrang dami ng tubig na iniinom ko at parang pakiramdam ko ay dehydrated pa rin ako. Sinusubukan kong uminom ng maraming tubig. Gusto mo pa ng isa pang inumin bago tayo umalis? Oh, salamat. Tingnan ko kung maayos ko yan, ah. Sige. Huminga ka muna ng malalim sandali. Ayokong magkasakit ka dahil sa sobrang pag-inom yan. Siguro sapat na muna yan para sa'yo sandali. Matapos ang halos 4 na oras na nakaposas ang mga kamay sa likod niya, pinayagan na rin siyang makagalaw ng mga pulis. Mag-ingat ka sa drawer sa likod. Papayagan na naming ilabas ang kamay mo sa posas. Ayos ba? Alam ko baka naiirita ka na rito. Magbumuka akong tanga, no? Sige. Lumapit ka rito. Yes, man. Oo, sinisingil nila kapag mabilis kang tinatanggalan ng kamay. Tama yan. Ayos ka. Pumunta ka dyan. Hilahin mo ang asukal ko. Pakiusap. Salamat. Sandali, tatanggalin ko muna ito, okay lang? Ilalagay ko lang ito sa harap mo, medyo sa likod mo. Kakap-kapal lang kita saglit para masiguradong wala kang susi ng posas. Walang kutsilyo. Alam ko na pinalitan na nila ang paa. May dala ka bang kahit ano dyan sa'yo ngayon? Walang bracelet? Wala. Sige. Alam ko lang yung bracelet, wala na. Sige. Yung sinturon lang. Alisin mo yung sinturon. Tali yung sapatos. Tatanggalin namin dito ang sinturon. Titignan ko yan. Tatanggalin namin ang sinturon mo para sa'yo. Alisin mo na.
Baka hindi naman natila yung pantalon ko sa taas. Pwede mong hawakan gamit ang kamay mo. Ayos lang yan. Ibig kong sabihin, huwag mong iunat ang kamay mo at hayaang mahulog ang pantalon mo. Sige, tanggalin mo na. Oo, inaata ko na. Pwede mo bang hilahin papunta ron? Kukunin natin yung inumin maya-maya lang. Tatanggalin ko na sapatos mo at pababayaan ka muna namin manatili rito ng walang posas. Alam ko hindi maganda yun. Sige, alisin mo na ang sapatos. Kapag naunat mo na ng kaunti yung braso mo, ang tigas ng mga braso ko. Ilalak ko to. Siguraduhin mong ilak uli. Bumalik si Smith at gumagawa siya ng iba't ibang pag-unat sa mga pader at upuan na nakatutok sa kanyang mga balikat at likod. Umiinom pa rin siya ng tubig. Nang ibinalik siya sa kulungan, pinasuot ulit sa kanya ang posas, pero dinoble na ito ngayon. Sipa? Pupunta tayo sa kulungan, ha? Sige, pwede mo pati suot ulit ang damit mo para sa amin. Pwede ba akong magbanyo habang papunta tayo? Pagdating natin doon, kunin mo agad. Nasa tapat lang, isang block lang. Sige, hindi malayo. Pero ang pwede natin gawin ngayon ay lalagyan ka namin ng double na posas. Oo, maglalagay ako ng 2 pares ng posas para meron ka. Sige. Oo, pare. Ayos ka lang ba? Hindi lang talaga ako. Ramdam mo lahat. Mandami ka ng panloob ngayon, ha? Sige na. Medyo mas maigpit ito, pero hindi naman magiging. Hotel? Alam ko, medyo higpitan ka lang nito, pero ayan na. Ay, naku. Magka-cramps dyan ko. Sige. Okay. Hindi tayo sasakay sa sasakyan ko, ha? Gawin mo lang na hindi nila makita. Mag-doble tayo. Ayos. Kinasuhan si Smith ng capital murder dahil sa pagpatay sa maraming tao. Ngunit nagpasya ang mga taga-usig ng Smith County na hindi nahilingin ang parusang kamatayan. Noong Enero ng 2024, inamin ni Stephen Smith ang kanyang mga kaso at hinatulan ng habambuhay na kulong na walang parole. Ipinapakita ng mga online na tala na siya ay nagsisilbi na kanyang sentensya sa isang bilangguang pang-estado sa Tennessee Colony, Texas. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita tayo muli bukas para sa bagong kaso.